Wala na sa Czech Republic at nasa France na raw ang pugante at dating congressman na si Zaldico. Ayon sa Department of Foreign Affairs, humihingi raw doon si Ko ng political asylum. Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa balitang ito pero wala raw siyang sinisisi. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. We will bring Zaldico home. Magdadalawang linggo na matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli sa Czech Republic ang dating congressman na si Zaldico. Ngayon, I want to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. mismo ang Department of Justice ang nagbalitang pinalaya na ulit ang dating kongresista. Sabi ni Secretary Vida, sinubukan nilang usisain ng Czech officials kung bakit pinalaya si Ko. Pero wala raw silang napiga sa mga ito. We are working across sovereign borders. Every country has its own laws and we cannot compel a foreign government. Kung walang nakuhang impormasyon ng DOJ, may malaki namang pasabog ang Department of Foreign Affairs. Nasa bansang France na raw si Zaldico na humihiling na roon ng political asylum. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung mula Prague ay dumiretso na si Ko sa France. Ang sigurado, malaya siyang makakaikot sa lahat ng Schengen countries o yung mga bansa sa Europa na walang border checks. Pero paglilinaw ng DFA, noong December pa nila kinanselang isang regular passport at isang diplomatic passport na nakapangalan kay Zaldico alinsunod sa utos ng korte. Agad din nila itong inireport sa Interpol. Posible raw na ang isa pa niyang passport na nauna nang nag-expire noong September 2022 ang ginamit ni Ko sa tangkang pagtawid sa Germany mula Czech Republic. Kaya hindi na rin daw ito kailangang kanselahin. Political persecution ang ginawang batayan ni Zaldico sa paghingi ng asylum. Pero giit ng palasyo, hindi pa mumulitika ang ginagawa kay Ko dahil sangkot siya sa korupsyon. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon. Wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Si Pangulong Marcos, dismayadong nakalaya si Ko mula sa Czech authorities. Pero wala raw itong sinisisi sa kahit na sinong gabinete. Wala rin daw dahilan para humingi ng paumanhin ng Pangulo kahit pa marami ang nalito sa kanyang anunsyo. Saan po siya dapat mag-apologize? Lahat naman po tayo ay umasa. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa ambassador ng France bukas. Ipinatawag din ito ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic para mapag-usapan kung ano-ano pa ang pwedeng gawin para maibalik sa Pilipinas si Zaldico. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kaugnay ng balitang yan, posible raw na gumulong ng higit 2 taon bago makapagdesisyon ng gobyerno ng France sa hiling na political asylum ni Zaldico. Ibig pong sabihin, habang pending ang kanyang asylum application, hindi muna siya pwedeng galawin. Yan ang pininiwanag ng international law expert na si Tony Romel Bagares sa programang The Big Story ng One News. Definitely going to delay things from the Philippine perspective because, the European system is really strict with respect to rules and asylum. They have human rights norms to follow. I think it's important for the Philippine government to actually put together a strong case under the relevant conventions to show to the European authorities and especially to the French authorities that this is not really, political persecution. The best case you can make is probably 2.5 years at least, for a process of this nature. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.